Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Ame from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong March 1 to 7, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas sa baraha. Hindi yung negative warning yun para magkaroon din kayo na idea kung mga bagay o sitwasyon na need aware, change of decision, o pwedeng idea na maiwasan. Pero kung gusto mo talaga na positive reading lang, hindi itong channel na ito ang para sa iyo. Tingnan muna natin, Virgo. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na you want to create something into your life. Sa nakikita ko sa iyo dito, na maaring magiging busy yung iba o may mga bagay na i-move on, aaksyonan, or pagpaplano o mga bagay na ipaprogress na sitwasyon sa buhay mo. Nahandun yung point din na maraming questioning na tatakbo sa iyong isipan o tumatakbo sa iyong isipan. You try to work it out or may mga bagay ka na gusto mo i-develop, i-progress, practicein, ayusin, i-work it out, no? To be stable. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Andun ka rin sa point na parang meron ka mga bagay na pinifilter or may mga bagay ka na hinahanapan mo ng solution o mga bagay na pinag-iisipan mo talaga kung tama ba to, good ba to, kailangan ba to, hindi ba to pwede, dapat ba to, nandun ka sa point na iyon. Nagkakaroon din na pag-isolate sa mga bagay na gusto mo aksyonan, sabihin, i-movement, solusyonan. Yun ang nakikita ko sa iyo dito, no? May mga bagay o sitwasyon ka na tinitimbang din sa iba sa inyo na doon sa point na parang maghahanap ka ng clarity o naghahanap ka ng clarity o na doon ka sa point na may mga bagay ka na gusto mo aksyonan o mga bagay na gusto mong itama o aksyonan, nandun ka sa point na yun, no? And then, nakikita ko rin na maaring may mga travel situation o may mga paghihintay ako na nakikita sa iyo. May mga sitwasyon din na paninindigan mo this time sa nakita ko dito, magpo-put effort ka sa bagay o sa sitwasyon mo. May mga pagpupursigihan, tsatsagain ka na isang sitwasyon to make it success. Yes, nandun naman din, nakikita ko naman sa'yo na hindi 3 days, 3 weeks, or 3 months man yan, is there's a blessing coming. Ako na nakikita sa'yo, no? Kumbaga nahandun yung kasiyahan, development, and abundance is coming din. Sa iba naman sa inyo is may mga happiness and creativity or may mga new idea or may mga new opportunities ako na nakikita sa iba sa inyo. Yun. Actually, meron din ditong babae, no? May babae ako na nakikita na makikipag-usap ka or makikipag-usap sa sayo. Also, there's an offering ako na nakikita sa'yo dito. Ang hindi ko lang, more nag-isolate ka kasi, no? Ang dami mo ring iniisip. Hindi ko alam why, pero ang dami mong iniisip. But you need to trust to your intuition dito, ha? Meron kang 8, 16, 18, 31, and 5 Taurus, Leo, Cancer, Sagittarius, and Virgo. Okay. May mga bagay o sitwasyon ka this time na parang iniisip mo talaga. Maybe you're illusioning something. May mga bagay ka na gusto mong tapusin. You want to progress something into your life. Nandoon yung action and desire doon sa sitwasyon na yon. Parang andun din yung lakas at lakas ng loob mo o andun yung confidence mo dun sa idea na alam mo sa sarili mo na magsasucess yun, no? Or nandun yung thinking about successful situation. But mag ano ka lang,
if you progressing it, may success naman ako na nakikita sa'yo. Kung maganahan din naman yung growth, no? As long as alam mo yung purpose mo, alam mo yung i-main concern mo, may victory and success. May mga mag-o-open na door para sa'yo, no, dito. So, nakikita ko sa'yo dito. So, iba naman sa inyo is, yan, there's a hope and dreams ako na nakikita sa'yo. Nandun din yung point na nagkakaroon ng parang inspired ata yung iba dito, or na-inspired kayo, or someone who's connected sa'yo is, handun yung inspiration niya sa'yo, or na-inspired siya pagdating sa'yo, or ikaw ito sa kanya. Basta may saya eh. Hindi ko alam why, but there's a saya. Yan, ako nakikita sa'yo dito. May mga action ka na gagawin. And yung iba naman sa inyo, siguro magkakaroon ng mga growth, mga spiritual growth, o kaya naman when it comes sa health, it's good naman yung health na nakikita ko kasi nagiging parang nadun ka rin sa pagsasaayos ng iyong health issue. Kung meron ka man health issue o yung mga tao na malalapit sa'yo, pwedeng nandun sa point na yun. Or mga aspeto ng buhay mo na magkakaroon siya ng growth talaga. And also, is pagbabalik ng iyong sigla. There's a karma. Ako nakikita, sabi dito kasi, kung ano yung ginawa mo, yun yung mag-growth na yun. Kung pinaprogress at nagagawa ka ng good talaga, yung good karma darating sa'yo. Ang iba dito is magkakaroon ka ng connection or may tao na ko-connect sa'yo. Kilala mo na siya. Pwedeng kapatid mo, magulang mo, karelasyon mo, kaibigan mo, yan. Ko-connect siya sa'yo. Tapos yung iba sa inyo, meron daw kayo maaari may mga ipaprogress na isang sitwasyon na dati, hindi ko alam kung nabitin iyon in the past and this time you're progressing it. Nandun ka sa point na yun. May mga aso, pusa ba kayo? May magtatapos daw sa buhay mo. O may tatapusin ka, parang ganun. Yung ba sa inyo, kung dati is parang may mga bagay o sitwasyon na nasasayang yung oras, sa nakita ko dito, or may mga nagsayang na oras. Hindi ko alam why. Siguro in the past, may mga ganun na na-stop yung oras o nagsayang ng oras o nasayang. This time, magiging very productive ka ata this time. Mas more ka magpa-progress this time. Sa nakikita ko sa'yo. Or you need, if you don't want to stuck sa meron ka sa ngayon. May taong may sakit. Yung may mga taong may sakit yun nga, sabi ko naman may growth naman, pero yung mga iba is you need to progressing it, no? Ang sinasabi dito. Huwag ka lang dasal ng dasal, huwag ka lang hiling ng hiling. Ganyan. Kailangan mo rin mag-action. Siyempre, na doon sa point na yun. Iba hindi ko lang alam why, but siguro may konting sadness, konting worrying, konting kung ano man yan, may konting, pero may magtatapos eh. Kung ano man magtatapos na yun, baka may tatapusin ka talaga. May mga ganun lang naman, konti lang naman. Siguro magkakaroon ka lang ng mga feeling emotion or magkakaroon ka lang ng reflection from the past situation. Pwedeng nandun sa point na yun. Or someone who's connected sa'yo is kukonect siya sa'yo kasi meron siya pinagdadaanan na situation na ganun. O kaya ikaw kukonect ka sa kanya kasi pinagdadaanan ka na ganung sitwasyon. Vice versa. Your energy, Virgo. Transformation is coming din ha, iba sa inyo. May transformation sa'yo. Actually, dito may victory and success ka, oh. May mga happiness and positive outcome din ako na nakikita sa'yo. As in, kumbaga may nagbubukas na liwanag or pintuan sa'yo. Ganyan. May malalaman ka raw katotohanan or may sinasabi na siguro when it comes sa iba, siguro it's time din na lumabas ka rin. Naglakad-lakad ka, magpa-araw ka rin, o kaya naman punta ka sa yung yung marirelax ka, kahit lakad or walking o kahit sa park, ganyan, no? Try mo. Kailangan mo rin siguro ng vitamin D, yung iba sa inyo. Kailangan nyo rin ng ng sikat ng araw. Kaya mas good din na para mas mag-progress yung health mo or mag-progress yung energy, is good energy, mas maganda na. Kailangan mo rin ng vitamin D, kailangan mo rin ng araw. And also, there's something happen when it comes to summer. Hindi ko alam kung bandang mainit, hindi ko alam. Or maybe March or
kung saang bansa ka man, pwedeng ganun. Happiness also is coming, happiness. Kumbaga, andun yung enlightenment sa iba dito is may mga celebration and happiness na magaganap sa'yo. Tingnan natin energy mo. Virgo energy. Okay, energy mo. Energy mo, nandito ka sa sitwasyon mo, na may mga bagay ka daw na iisipin or iniisip na sitwasyon sa buhay mo. Siguro nandun ka sa point na parang nagkakaroon ka ng pagpaplano this time. Parang you have an idea na gusto mong gawin, na gusto mong i-develop, na gusto mong i-improve. Nandun ka sa point na yon. Yon. Actually, more on worrying and pag-iisip kasi ang nakikita ko sa'yo dito. And then also, yung energy mo rin, ang nakikita ko sa'yo dito, merong, yun nga, tulad ng sabi ko kanina, may mga ipaprogress ka or may mga bibigyan ka ng effort and hard work situation. Ganyan. Andun din yung point na maaring magkakaroon ka ng communication sa isang tao na mas bata sa'yo. Kilala mo na siya. Sa iba naman sa inyo is nandun yung point na may mga hihintayin, may paghihintay ako na nakikita. Sa iba, ang energy na nakikita ko sa'yo is may hihingi ka ng advice. Parang there's a consultant advice or mga interview o kaya naman is mga teacher, lawyer, parang ganun, na maaaring makakausap mo, kakausapin mo, or hihingi ka lang talaga ng advice with someone who's connected sa'yo, or siya ang hihingi sa'yo. Parang nahando sa point na yon. Ako nakikita sa'yo. May iwa-work hard ka talaga dito. Tingnan natin ang parating sa iyo. May mga alalahanin ka. Hindi ko alam kung ano. Nakakapagtutulog ka ba? May insomnia ka ba? Or nandun yung point na baka nagigising-gising ka, ganyan. Baka nauudlot yung tulog mo. No, magbawi ka na lang hanggat maaari o kaya naman nandun sa point na it's more on worrying lang siguro, ganyan. O kaya is may mga sitwasyon na nakapagbibigay sa'yo ng burden. May mga sitwasyon na nakapagbibigay sa'yo ng worrying. May mga sitwasyon na nakapagbibigay sa'yo ng stress. Pwedeng nandun sa point na yun, no? Ano ang parating kay Virgo? Parating po kay Virgo. Wow, ang ganda naman. Saan, no? Ano po yun? Ano po yung sun? Virgo. Parating. Ano pwede kong malaman dito? Ano yun? Okay. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo. Parating, unahin ko na yung medyo hindi maganda, no? Parating sa iyo is na magkakaroon o nahando yung point na may mga time. Actually, may tao dito na magiging ano sa iyo bitter. Or maybe ikaw ito, ha? Ganyan, vice versa. Yan, may tao magiging bitter sa iyo. Sa iba sa inyo, ha? Sa iba naman sa inyo, andun yung point. Siguro hindi lang, siguro sa iba hindi to bitter. Ano siya? I-research nyo lang kung ano pa ibig sabihin ng bitter. Siguro yung iba, mga tampo, galit, o inggit, pwedeng nandun sa point na yon. Basta there's a bitter situation. Ako na nakita sa inyo, parating din sa iyo is may mga parang
meron kang sitwasyon na dahan-dahan, hindi ko alam kung dahan-dahan siya o nagiging practical ka lang o nag-iingat ka lang. Parang dahan-dahan kang, may mga dahan-dahan ka na sitwasyon na gusto mo aksyonan this time. Yun ang nakikita ko na parang gusto mo siyang maging stable, na parang you want to make sure na hindi siya may stuck, matatrap, or may stagnant. Nandun ka sa point na yun. Yun. And then also, ang parating din sa'yo, yes, there's a happiness. Ako na nakikita sa'yo, magkakaroon ng mga, within the 19 days, or with the 3 days, 19 or 3, 3 or 3 to 9, 3 or 19, something ganun. Sa loob nun siguro. Days, weeks, months man yan. Pwedeng sa March, pwedeng after a month, ng 3 months, or pwedeng sa 19 weeks or 19 months. May mga happiness, sa positivity also is coming. Ang nakikita ko sa dito, may mga celebration, ako na nakita, may mga success. So iba dito is this is a material success or increasing, or may mga situation na recovery happen. May mga achieve ka raw na goal. Hindi siya ganun kalaki, but you achieve a goal. Yun ang sinasabi. Siguro within the 4 days, 4 weeks, or 4 months, or sa mga nasabi ko kanina, ganyan. And then also, ang sa iba sa inyo is magkakaroon mga happy gathering, mga celebration, getting together, either sa yung close relationship, family unity reunion, pwedeng ganun sa point na yun, or sa iba is may mga pupuntahan kayo na mga wedding, pag-uusapan ng mga celebration, o kaya naman may mga pregnancy or marriage situation, mga ganyan. Sa iba, getting together. May mga surprise parties and events din ako na nakikita sa inyo. May coming home hindi ko alam yung in why, but there's a union talaga din ako na nakikita sa iyo. Yun, may mga union and may completion ka and then also is surprise parties event, ganyan. Coming home siguro galing ibang bansa, probinsya, galing kalapit baryo, or ikaw, uwi ka ng Pilipinas, probinsya, o kalapit baryo, pwedeng ganon. Parating din sa iyo. Dalawa yung 10 and 10 mo kasi, ibig sabihin may completion, Pero wag kang magpanatag kasi ang nakikita ko rin sa'yo dito, ay hindi, it's tapos na siguro to, Sa iba sa inyo. Magkakaroon ng pag-uusap sa isang taong malapit sa'yo. Close mo na to. Communication Hindi ko alam why, pero may communication na magaganap dito. Hindi ko alam kung may sasabihin siya sa yung tama, may sasabihin siyang katotohanan, o may i-offer siya sa'yo. Or maybe ikaw ang mag-offer sa kanya. Parang may ganun pag-uusap o may pagkakasundo situation, parang nadun sa point na yun. Ako nakikita. Parang si iba sa inyo may mga pupukusan kayong dalawa, or ilan man kayo, dalawa or tatlo man kayo, or apat. And then also parating sa'yo, yun din, yung nakita ko kanina, may mga pagpupursigahan ka raw, o pagtsatsagaan, o you try to keep fighting the situation. Yun, ang nakikita ko dito May mga partnership din sa iba, Nandun din yung commitment with someone. Magkakaroon ng mga commitment o magkakaroon ng mga open communication sa taong na malapit sa'yo. Actually, iba dito interview to. Yung nakita ko dito. There's a deep wound or there's a battle ako na nakikita na sinusuong mo or susuungin mo. Yun. Ano itong biglaan po, universe? May mga biglaan ka daw. May konting frustration daw, Ibig sabihin, makakaramdam ka ng frustration, kaba, ganyan, painful, ganyan, ang sabi. May taong iba dito may magchichill-chill, may magchichill-chill kayo. Siguro may go out, kaya may mga pupuntahan kayo, magchichill-chill kayo, inom kayo ng kape, kakain kayo sa labas, may mag-aaya, ikaw mag-aaya or someone. Ano ang dapat iwasan? Virgo. Okay.
Okay, dapat mong iwasan, Virgo, uy, the star. Okay, dapat mong iwasan, syempre yung ano, yung magkaroon ka ng limitasyon sa sarili mo. Kumbaga, ay baka hindi ito, yung thinking of negativity, iwasan mo yun. Baka ito, ganyan, ganyan. Baka hindi maging good, ganyan. Kumbaga, yung hindi ka maging very creative at hindi mo ma-force yung mga idea mo, yung creation mo, ganyan. Iwasan mo, syempre yung ma-hope of loss ka, yung mawalan ka ng pag-asa or ma-let down ka ng sitwasyon, ganyan. Iwasan mo rin, syempre yung ma-manipulate ka ng situation, hindi isa rin yun. Yung mga taong bitter or being a bitter o kaya yung mga galit, poot, ganyan, iwas ka na lang doon sa mga bagay na yon. Siyempre sa mga tao na hindi pwede, anak nagpupo ka, akala ko nagpupo siya. Sa mga tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan, hindi pwedeng asahan, ganyan. And then also iwasan mo, siyempre yung ano, alam ko naman na religious person ka naman. Siyempre yung always have faith, no? Always have faith, huwag ka mapapanghinaan talaga ng loob. Tsaka yung mga mape-pressure ka, ayan, iwasan mo. Tsaka, hindi ko sinasabi na magdamot ka or magsungit or maghigpit ka ng ano, but yung over kindness kasi is hindi rin siya nakaka-good. Ganon. No? Pero nasa iyo yun. But sandun yung point na, syempre, iwasan mo rin na hindi ka mag-putting a guard when it comes to yourself. Kumbaga, put boundaries din. Ganyan. No? Sa nakikita ko sa iyo dito. Iwasan mo yung mga depression na, tsaka yung mga tao na disloyal sa iyo or ikaw maging disloyal ka. Siyempre also, yung not to commit the situation to recover or to heal or mga bagay na pwede mong ayusin, baguhin. Kung mag-commit ka doon, no? Sa nakita ko sa iyo dito. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Virgo in love. Please show me. Sandali lang, anak. Okay, kung kayo is single. Kung kayo is single, LDR ba kayo? Iba dito LDR. O kaya naman is may tao dito na kilala mo na siya na magkakaroon muli kayo ng connection. Yun ang nakikita ko Sa mga nagkahiwalay naman dyan, oo, nagkaroon ng pag-aaway, paghihiwalay. Ang nakikita ko sa'yo dito. Pero handun pa rin yung point na naaalala mo siya o naaalala ka niya. Naalala pa rin niya yung connection na to. So nakita ko, handun pa rin yung point na para sa kanya parang naging unfinished yung situation o yung connection na to, no? Or vice versa. Andun yung point na siguro hindi siya nakahingi sa'yo ng tawad or andun siya sa point ngayon na sana napatawad na niya ako or kaya naman andun yung point na gusto sana patawarin niya ako. Gusto pa rin naman niya ng partnership or gusto niya pa rin ng connection. Yun ang nakikita ko sa ito. Pwede na doon sa point na napag-uusapan ka talaga ng mga tao na nasa paligid niya. Yun ang nakikita ko And then also, nahado talaga yung pagsisisi, pag-isolate when it comes sa connection na ito. Yun. Sa mga connected, sa mga hindi naghiwalay, ayusin ko lang yung upo ko. Ay, oh my God, Leo. May pupo yung anak ko. Nahawakan ko pa. Okay, sa mga connected dyan. Sa mga connected naman sa inyo, ang nakikita ko sa iyo dito is yung mga walang third party Sa mga walang third party, ang isa sa inyo kasi masyadong mabait. Or maybe nahandle lang talaga yung understanding. Kumbaga, labis-labis din kasi yung pagbibigay ng isa sa inyo. Andun yung point na alam mo yung kahit na may mga iniisip siya inside sa kanya na mga worrying man yan o pag-iisip ng malalim, nandun pa rin siya sa point na they still love you or they still na masaya pa rin siya sa connection na ito sa nakita ko dito. Kung medyo LDR kayo, handun yung sitwasyon na namimiss ka naman niya. Naaalala niya pa rin ikaw at hindi ka naman nawawala sa isip niya. Yun ang nakita ko dito. Isa sa inyo mapag-isip or nandun yung point na ma-isolate, yun ang nakikita ko, no?
Yun. Mahaba rin ng pasensya ng iba, no? Giver kasi yung isa sa inyo eh. Giver siya. Mabait and giver. Sa nakikita ko dito Sa may mga third party naman, oo, kasi nandun na yung pag-aaway. Andun alam mo yung lack of community kasi yung situation. Maaaring nandun yung point na, siyempre, because of the third party, nandun yung love niya, napalitan na ng iba o nakuha na ng iba. Yun ang nakikita ko. May anak kayo, dalawa? Dalawa, tatlo? Sa iba sa inyo. Yun, may third party. Pero, isa sa inyo kasi alam mo yung isa sa inyo palagi nagpapatawad. Yun, nagkakaroon ng option when it comes sa mga third party dyan. Pero nasa sa inyo na yan kung ano yung balak mo, di ba? Nasa sa iyo yan. Kung mahal mo siya, edi magtiis ka. Kung may anak kayo, mas lalo na. Pero, nasa sa iyo yun. Kasi isa dito, ready to fight when it comes in this connection. Isa sa inyo ganun. Money ni Virgo. Money ni Virgo. Ano po yun? Uy, the Wheel of Fortune. Okay, pagdating sa money mo. Okay, pagdating sa money mo, ang nakikita ko naman sa'yo dito is magkakaroon ng pagbabago sa pera mo. Kasi andito na rin si Wheel of Fortune. Kumbaga, nandun din naman yung improvement. No? Yun nga lang, ang nakita ko pagdating kasi sa pera mo, parang there's a shocking situation o may biglang mangyayari na pagkakagastusan mo talaga. Yun ang nakikita ko sa iyo Yun, may mga sitwasyon na parang hahanapan mo ng solusyon yung isang bagay, isang sitwasyon sa buhay mo na connected yung pera. Sa iba dito, magugulat ka. Maaring may mga gagastusin ka na pwede biglaan o may magastusin ka o may mga kinikwenta ka man dyan na ikakagulat mo, oh my God, ito pala yun. Yung gagastusin ko. Pwede na doon sa point na yun, no? Nagiging mabagal. Mas-saving naman kayo no, dito sa sitwasyon. Actually, you value your money sa nakikita ko sa'yo dito. Yun nga lang siguro may mga time lang talaga na kailangan pagkagastusan. May mga unexpected gastos, may mga unexpected na pwedeng magulat ka talaga or pwedeng ma-depress ka or pwedeng ika ika painful mo. Sana wag may mga unexpected. Sana hindi gulo, no? Sana walang mag-away pagdating sa pera or walang situation na hindi maging maganda yung outcome. But you need to be very careful din pagdating sa pera mo, no? Kasi baka may mga konting problema na nakaharapin ka pagdating sa pera. But wag ka mag-alala pa rin kasi dito, sa sitwasyon, dito din kasi si Wheel of Fortune, ibig sabihin is may mga bagong opportunity or mga bagong changes of fortune or good luck na mangyayari sa'yo pagdating sa pera mo. Yun ang nakita ko. Pero may growth siya, may pagbabago talaga siya. Mag-growth naman siya. Yung iba dito medyo magiging matagal yung growth, pero hindi ka mawawalan. Magiging slow lang siya. Halimbawa, may nagastos ka, tapos magiging slow movement uli siya. Tapos nagastos ka, magiging slow movement uli siya. Yun ang nakikita ko sa iba dito. Ingatan mo yung tiyan mo, no? Baka manakit yung tiyan mo. Or hindi man ikaw, may lalaki kasi ako nakikita. Yung lalaki is maybe a part of the family or kapamilya o karelasyon to. Lalaki kasi siya, parang hindi ko alam kung sumasakit, sinisikmura ba siya, may sakit ba sa tiyan, masakit ba yung tiyan niya, or maybe also this is you. You need to be very careful lang din sa nakikita ko dito. Tingnan natin. Advice. Yan, may mga ikakagulat, ikakasyak o ikabibigla ka daw na isang sitwasyon sa buhay mo. Virgo, advice.
Uy, sun again, oh. Sun and sun, oh. Alam mo, ang daming opportunity na darating sa buhay mo. Or maybe nandun ka sa point na marami ka daw iisipin this time. Ganyan. Maraming idea or maraming papasok sa isipan mo. Parang magde-daydream ka, mag-i-illusion ka, magpapantasizing ka, ganyan. Na doon sa sitwasyon. But there's a successful situation talaga ako nakikita sa'yo. May mga sitwasyon na makikipagsapalaran ka daw. Or something, begin of the project situation. Magtulog-tulog din pag may time, ano, kapag medyo hindi ka, huwag ka masyadong mag-isip-isip kasi. Ano ba inaalala mo? Sabi ka, okay, when it comes sa advice, yan. When it comes sa advice, is sinasabi sa'yo na iwasan mo mag-overthink, no? Isa yun sa pwedeng makapanghina sa'yo, ganyan. Iwasan mo yung hindi ka rin lumabas, na palagi ka lang alone, o kaya palagi ka lang nasa loob ng bahay. Magwalk-walk ka din, lumabas ka, no? Sa nakita ko sa'yo dito. Kung kailangan mo mag-work it out, maglakad-lakad, mag-gym, o kaya kung ano yung pwedeng activity na pwedeng sa'yo, kahit mag-walk ka lang, labas ka lang, would come to a nature, o kaya sa makakita ka lang ng mga ibang, ano to? Patingin. Ano tawag dito? Nature? Ano ba tawag doon? Surrounding! Diyos me, yung marimar. Engot talaga si ate mo. Yon, gawin mo daw, ano, ang sinasabi dito. And sabi, always think positive. The more na positive ang isip mo, the more na ma-attract mo talaga si positive. Yun na nakita ko sa'yo. Marami opportunity and idea na darating sa'yo. And you need to be slowly, no? Kung magkakaroon ka ng mga choices sa buhay mo, trust your intuition to make a decisions right. Be patient also to make a choices, huwag magmamadali talaga, but kailangan mo talaga mag-action. Magkakaroon ka ng mga high determination situation, ano, handun din yung self-confidence, tsaka may success ka eh. Hindi ko alam why, but there's a success situation ako nakikita, or pwede na doon sa point yung iba na may mga excitement situation ako na nakikita sa'yo. Pwedeng parating, or pwedeng gagawin mo, o a-actionan mo. Yan, may mga ganun sitwasyon ako nakikita sa'yo. May hinihintay ka. Ay, ang ganda ng card mo, oh. Ang ganda nga ng card mo, oh. As in, may blessing ka. As in, blessing. May blessing na parating sa'yo. Ang daming tao. Ba't ang daming tao? Hindi ko alam kung ba't madaming tao, pero maraming tao ako nakikita. Baka may makipagsalamuha ka sa maraming tao, may pupuntahan ka maraming taong lugar, ganyan. Arigato namaste, God bless.